Hi, Pastora. Wow, pauwi na siya. Anyway, salamat po sa buhay mo, Pastora. Uh, Truly that you are a blessing, especially to JIL Yongkang. And sa amin, marami pong na-bless sa buhay mo. Salamat sa pagtanggap mo sa calling ng Lord sa buhay mo. Prayer ko lang is more blessing. Nawa is alam ko na pag-uwi mo sa Pilipinas is mayroong purpose ang Lord na magamit ka pa, especially sa kingdom niya, and to your family, to be a light and salt. Thank you kasi naalala ko nung nandyan ako sa Taiwan is yung kakasama tayo is talagang you are a blessing, lalo na nung mga na-hospital ako ng 2 beses. Tapos ayun, more blessings sa iyong family. Salamat sa buhay mo talaga. JIL Yongkang is so blessed na meron kaming naging pastora, faithful na pastora for that very long time na pagsaserve, na pag-lead sa JIL Yongkang. Salamat, and hayo pag uwi mo ng Pilipinas, bisita ka dito sa Sagada Green Hills para makapag-unwind and relax ka muna. Ganda dito tingnan mo, diba? Nag-ano pa ako? Ayan. Ganda. Mag-tour na rin ako, sulitin ko na. Ito yung bahay. Ang ganda, diba? Bye-bye. Salamat sa buhay mo, Pastor. Hello, Pastora. Roxanne Ginto, Kasupanan. Salamat po sa buhay niyo, sa patuloy na paggamit sa inyo ng Panginoon sa Taiwan. At I pray na pagpalain po kayo ng Lord saan man kayo magpunta ng siksik, liglig at nag-uumapaw. God bless. Pastora, miss ko na po kayo. Dalangin ko po na sa pag-uwi nyo ay patuloy po na magpagamit sa Lord at patuloy po na maraming kaluluwa ang makakilala dahil sa buhay nyo. Salamat po sa buhay nyo ulit at patuloy po na ingatan kayo. Saranghiyo po sa Lord, Pastora Ann. The Lord bless you and keep you sa iyong pag-uwi. Lalo kayong gamitin ng Panginoon mightily and effectively. God bless you all at sa inyong buong pamilya. Amen. Hi, Pastora Roxanne, one of the anointed and dedicated pastor of JIL Yongkang. Maalala ko pa nung tayo po ay magkasama sa JIL Yongkang. Nung una ka pong itinayo bilang pastor ng JIL Yongkang, nakita ko kung paano po binuo ng Diyos, kung paano po hinasa ng Lord yung puso mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya saludo po ako sa inyo at sa puso na meron po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nawa sa inyo pong pag-uwi dito sa ating bansang Pilipinas, anuman ang puso na meron po kayo dyan sa bansang Taiwan, sa JIL Yongkang, ay madala nyo dito sa bansang Pilipinas kung paano yung puso nyo sa paglilingkod dyan sa JIL Yongkang ay madala nyo dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, Pastora Roxanne. Nawa patuloy po kayong gabayan ng Panginoon sa inyo pong pag-uwi dito sa ating bansang Pilipinas. Patuloy na maranasan nyo yung protection, yung gabay sa inyo pong pag-uwi. At maraming salamat. At dalangin ko rin, nawa anuman yung plano mo ay patuloy na nakalinya ito sa plano ng Diyos sa buhay mo. God bless you and welcome home, Pastora Roxanne. Yes, hello. Good morning po sa ating pong JIL Yongkang Church. So, isa pong privilege na makapag-message po tayo para sa ating pong Pastora Roxanne. Isa po sa naging mentor ko po during my Taiwan days. Opo. Through her leadership. So, sa mga hindi po nakakilala po sa akin,
and formerly Sister Arlene Senin, but now Sister Arlene Rewarin, for the glory of God. And naalala ko, kami po yung mga ITEL Batch 1. At isa nga po si Pastora Roxanne, yung talaga pong nag-grow. Amen. Tinawag ng ating pong Panginoon. And sa kanya pong service, sa kanya pong pagmamahal sa ating Panginoon, I know and I believe na ito po yung kanya pong dahilan, no po yung reason niya kung bakit po hanggang ngayon nanatili po siya, no, sa kanyang pagkatawag bilang pastor po. So, kasi ang tunay po na service, makikita po natin sa buhay po ni Pastor Roxanne, no. Sinabi po kasi nating service, there is this standard. At ano po yung standard na yon? Ang puhunan lamang po sa ating pong paglilingkod para sa Panginoon ay ang ating pong puso. Amen. Dahil kung mahal po natin ang Lord, whatever we do, no, we will do it out of love. Amen. Pangalawa po, nung makikita rin natin sa buhay ni Pastor Roxanne is yung excel. Amen. She excels in everything she do for the glory of God. At yung R, which is responsible. He is a responsible pastor. No, mahirap po maging pastor. At dahil nakaatang sa iyo lahat, it is your responsibility. It is your accountability ng mga tao, yung ating pong mga accountable. So, another thing is, Pastor Roxanne values his calling. Amen po. Sa loob po ng ilang taon, maraming taon, nanatili, no, ating pong Pastor Roxanne with the guidance and strength and wisdom and knowledge na nagmumula sa ating Panginoon is nanatili po siya. She values her calling. Another thing, innovative. So, ibig sabihin po, no, nakita po natin yung growth from the start po na nag-start po ang JL Yongkang. Amen. Until now, makikita po talaga natin talaga po nagle-level up. Andun po yung growth, andun po yung pag-level up, pag-increase, no, ng mga workers, pag-increase po ng mga committed workers, pag-increase din po ng mga faithful tithers. Amen. Makikita po natin pag-increase sa lahat ng mga attendees, mga nag-grow spiritually. Amen. Pag-grow din ng mga leaders through her life sa tulong po ng ating pong Panginoong Jesus. Andun din po yung letter C, commitment. Makikita rin natin sa buhay ni Pastor Roxanne yung committed. No? Yung commitment. Yun na yun eh. Puhunan natin talaga sa paglilingkod sa Lord is yung ating commitment. And commitment is the highest form of love. So, nakita po natin sa buhay ni Pastor Roxanne po yan. And last is excellence. Syempre, the spirit of excellence that comes from the Lord. No? Yung, andun po yung passion, andun po yung love, andun po yung apoy. Amen. Nanatili po yung apoy na ating Panginoon sa kanyang buhay upang ma-fulfill po niya pagkatawag ng Lord sa kanya po sa JL Yongkang. So, no, bilang ako po, isa po sa under, na isa po akong na-mentor din ating pong beloved Pastora Roxanne. So, I am blessed. I am grateful na kabilang po tayo, no, dun sa mga tinuruan, dun sa mga triname, no. Isa rin po ako during those days, kasama po sila Pastora Nurin, Pastora Mai, Pastora Lori. Amen. Na as times goes by, kasama po tayo sa mga leaders. Amen po, for the glory of God to
mag-train din sa mga sumunod pa po ng mga idol students. So, to our beloved Pastor Roxanne, it is my prayer na kayo po ay patuloy na gamitin po ng ating pong Panginoong Jesus, especially here sa ating pong bansa, sa inyo pong lugar. Amen po. Kung saan mas lalo ka pa po niyang gamitin mightily, effectively, mas marami pa pong kaluluwa na madala mo sa ating Panginoon. And of course, kung ano man po yung desire ng puso po ninyo, I know and I believe that God's timing is always perfect. Kaya po, manatili po lang tayo at ang prayer ko na lagi makasama po tayo sa parada ng tagumpay. And that is yung goal po natin, makasama po tayo, matagpuan pa rin po tayo ng Panginoong Jesus. Nagpapatuloy, matagpuan pa rin po tayo ng Panginoon na tapat na naglilingkod para sa Kanya lamang. So yun lamang po, Pastora Roxanne, salamat po sa inyong buhay. Kayo po ay naging inspirasyon sa aking buhay. At until now, ito po, patuloy pa rin po nag-serve sa ating Panginoon. Patuloy na nagmamahal sa ating pong Panginoong Jesus. So yun lamang po. Ingatan po kayo ng Lord. And I declare that the Lord will continue to bless you, keep you, and His light will always shine upon your life. Surely the goodness and mercy of our Lord Jesus Christ will follow all the days of your life. Pastora Roxanne, we love you, and ingatan po kayo lagi ng ating Panginoong Jesus. Salamat po, and to God be all the glory. Hello, Pastora Roxanne. Balita ko, uwi ka na daw. So, bilis talaga ng panahon, no? Naka 12 years ka na pala sa Taiwan. So, ang mensahe ko sa iyo ay unang-una, nagpapasalamat ako kasi tinanggap mo yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo bilang isang pastor at lingkod ng Panginoon sa loob ng maraming taon na pag-stay mo sa Taiwan ay nanatili kang matatag at hinarap mo lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. Hindi lamang sa ministry, kasama na rin ang yung mga problema sa pamilya, sa trabaho. Salamat sa buhay mo dahil marami kang binago, ginamit ang buhay mo para maabot yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang dalayan ko ay hindi lamang dyan sa lugar ng Taiwan, kundi hanggang sa pag-uwi mo rito sa Pilipinas at saan ka mandali ng Panginoon, ay magagamit pa rin ang buhay mo. Basta lagi ka lang magtitiwala at lagi mo lang titingnan ang Panginoon sa buhay mo kung paano, o ano man tinanim niya sa puso mo, o ano man yung binigay niya sa'yo, gift niya sa'yo, regalo niya sa'yo, ay palalaguin niya pa ito na mas malalim pa. Basta keep praying, keep fighting sa lahat ng pinagdadaanan mo, at higit sa lahat, your labor in the Lord is not in vain. Hindi yan masasayang ang ilang taon na paglilingkod mo, pag-stay mo dyan sa Taiwan. Hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng mga in-invest mong time sa lugar na yan. Kaya tandaan mo, sabi ng Panginoon sa kanyang salita in Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, He will give the desire of your heart. Kung ano pa ng mga panalangin mo sa buhay mo in a proper time, you will reap the harvest. God bless sa new journey. Pag-uwi mo dito, nawa magkita tayo. Alam mo naman dito sa bahay, pwede ka naman pumunta rito, or pwede rin naman kung pumunta sa inyo. Ingat ka sa biyahe mo. At alam ko na excited ka na rin makita yung mga anak mo at pamilya mo. God bless you. Love you.